Nagsimula ang kwento sa isang engranding party kung saan si Eileen, ang anak ng isang duke, ay lumuhad sa kahihiyan habang ang kanyang kasintahang si Cedric, ay nagmumungkahi na kanselahin ang kanyang engagement kay Eileen para sa isang karaniwang babae, si Lilia. Pinagmamasdan sila ng mga bisita sa paligid na may pagtataka. Ang pamilyar na eksenang ito ang gumising sa alaala ni Eileen. Siya ay nakahiga sa kama, at ang nararanasan niya ngayon ay eksaktong kapareho ng nangyari sa kontrabida ng isang education game na kanyang nilaro. Ngayon, siya ang nagiging kontrabida. Sa sandaling kinansela ng lalaking bida ang kanyang engagement dahil sa masamang ugali, ang kanyang buhay ay papasok sa pagwawakas. Dahil alam kung ano ang susunod na mangyayari, pinahahalagahan ni Eileen ang kanyang oras. Kaya naman, nag-iiwan siya ng isang dissenting palm na walang gulo, na ikinagulat ni Cedric. Nagtataka siya kung paano nagbago ng husto ang mayabang na babaeng ito. Pilit inaalala ni Eileen ang mga mangyayari. Ang pangunahing bida, si Lilia, ay ang Holy Sword Girl na makikipagduel sa Demon King. Habang si Eileen, ang kontrabida, ay papatayin ng Demon King sa anyo ng isang dragon sa lahat ng pagtatapos. Upang mailigtas ang sarili, nagpasya si Eileen na mag-cultivate muna kasama ang Demon King. Dumaan siya sa unang antas na binabantayan ng mga uwak sa ipinagbabawal na lugar kung saan naroon ang Demon King, at pagkatapos ay nakarating siya sa kastilyo ng Demon King. Isang gwapong lalaki ang nagpakita sa likod, na lumabas na ang Demon King, si Claude, na half-brother din ni Cedric. Nagmamadaling nagmungkahi si Eileen na pakasalan si Claude, ngunit nawala ng malay nang bumagsak ang isang kidlat na nakahati sa puno sa likod ni Claude. Sa pagkawala ng malay, tila naaalala niya ang ilang mga alaala. Bilang bunsong anak na babae ng pamilya ng duke, nagsumikap si Eileen para maabutan ang kanyang mga elite na kapatid. Sa edad na 8, pabirong nag-propose sa kanya ang Prinsipe Cedric, pero sineseryoso ito ni Eileen at mas nag-aral para maging karapat-dapat sa pagkakakilanlan ng prinsesa. Nakatuon siya sa pag-aaral at unti-unting inilalayo ang mga tao sa paligid niya. Dahil dito, ang tawag sa kanya ng lahat ay isang mayabang na binibini. Si Claude ay mayroon ding isang madilim na pagkabata, siya ay inilagay sa ilalim ng pag-aresto sa bahay ng mga tao dahil ang kanyang ina ay isang demonyo. Sa huli, siya ay magiging isang masamang dragon dahil sa kanyang nabacklog na negatibong kapangyarihan, na magpapakasawa sa isang pagpatay. Nagising si Eileen at narinig niyang nakikipag-usap si Claude sa kanyang dalawang general na sina Beelzebub at Keith. Sa mga sandaling ito, pilit na ipinagpipilitan ni Eileen na mag-propose kay Claude sa harap nila, na ikinahihiya ni Claude dahil hindi pa siya na-in-love. Dahil sa sobrang aktibong mahika, namumulaklak ang mga bulaklak sa paligid niya. Bagamat nahihiya, gumawa si Claude ng mahika para tulungan si Eileen na alisin ang putik sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya kayang harapin ang mapagmahal na titig ni Eileen, kaya itineleport niya ito palabas ng kastilyo. Sa bahay, nakatanggap si Eileen ng liham mula kay Lilia. Ilalabas nina Cedric at Lilia ang kanilang engagement sa loob ng 2 buwan, at iniimbitahan nila si Eileen na pumirma ng kontrata para ma-dissolve ang engagement nila ni Cedric sa publiko. Dahil sa galit, nagpasya si Eileen na gumanti ng malupit. Pumunta siya kay Claude, ngunit nakulong muli ng uwak. Sa pagkakataong ito ay muli siyang naglalaro ng panlilinlang upang magpakita ang uwak, at pagkatapos ay kumuha siya ng magandang pulang regalo at ilang masasarap na merienda upang suhulan ang uwak. Ang uwak ay kumakain ng merienda at hindi nagtagal ay nawala ng malay. Nagdagdag pala ng pampamanhid si Eileen sa merienda. Kaya naman nawawala ng epekto ang mahika na bumibitag kay Eileen. Nahuli ni Eileen ang uwak at binyantaan si Claude na bubunutin niya ang lahat ng balahibo ng uwak maliban na lang kung siya ay magpakita. Hindi pa nakikilala ni Claude ang ganoong katigas na babae at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpakita para iligtas ang uwak. Binigyan siya ni Eileen ng biskwit, kinain niya ito nang hindi man lang nag-iisip na naglakas loob ang dalaga na linlangin siya. Pero nagdagdag pala ng aphrodisiac si Eileen sa cookie. Bumalik sa kastilyo, hindi mapigilan ni Keith na matawa kay Claude. Ipinaliwanag ni Eileen na gusto lang niyang mapalapit kay Claude, para makapunta siya sa engagement party ni Cedric makalipas ang 2 buwan. Sa sandaling ito, ang uwak ay humahadlang sa kanila. Ang sanggol ng halimaw ay hindi sinasadyang nakapasok sa teritoryo ng tao sa labas ng ipinagbabawal na lupain. Kahit na ang mga tao at mga demonyo ay pumirma ng isang pansamantalang kapayapaan, sila ay nasa tensyon pa rin. Ang biglaang pagpasok ay maaaring magdulot ng digmaan sa pagitan ng 2 panig. Inalok ni Eileen ang sarili na hanapin ang sanggol na halimaw dahil malaya siyang makapasok sa lungsod ng tao. Humiram siya ng silk scarf mula kay Claude, na may amoy na hindi siya aatakihin ng baby monster. Alam din ni Claude na si Eileen ang unang pagpipilian, kaya nag-cast siya ng magic para i-teleport siya palabas. Nang mahanap ni Eileen ang sanggol, nakulong ito ng mga tao.
Balak nilang patayin ito para patunayan ang kanilang katapangan. Dumating si Eileen sa oras at iniligtas ang sanggol ngunit nasaktan ang kanyang kamay. Inilabas niya ang silk scarf na nakabalot sa kanyang kamay para pakalmayan ito. Hindi pinansin ng mga tao si Eileen at gusto pa nilang patayin ang sanggol na halimaw. Sa kritikal na sandali na ito, nagpakita ang halimaw at tinatakot ang mga tao. Nakipagkitang muli sa kanyang sanggol, ang halimaw ay bumalik sa ipinagbabawal na lugar sa pamamagitan ng portal. Pero nagkakaproblema si Eileen. Dinala ng mga nakatakas na tao sina Cedric at Lilia, na nagfe-frame ng kaso laban kay Eileen na lumabag siya sa pansamantalang kapayapaan na pag-atake sa mga demonyo at balak pa niyang salakayin si Lilia. Habang pinapahiya ni Cedric si Eileen, nagpakita si Claude sa isang nakakasilaw na liwanag. Siya ay lumuhod sa isang tuhod, na nagpapakita ng pasasalamat sa sakripisyo ni Eileen para sa kapayapaan ng mga tao at mga demonyo. At pagkatapos ay lumitaw ang isang lumilipad na karwahe. Inihatid ni Claude si Eileen sa langit, na iniwan ang iba sa pagkamangha. At this moment, sobrang touched si Eileen. Tinanong ni Claude si Eileen kung bakit pinipilit niyang pakasalan siya. Pagkatapos ay nagpasya si Eileen na ihayag ang lahat kay Claude, kabilang ang kanyang paglipat sa mundong ito at ang mga pangyayari na maaari niyang mahulaan. Hindi natin alam kung naniniwala si Claude sa kanyang mga sinabi, ngunit pagkatapos niyang pauwiin, nangako siyang pupunta sa engagement party kasama niya. Sa wakas ay nagbunga ang pagsisikap ni Eileen dahil nakita niya ang ngiti sa mukha ni Claude sa unang pagkakataon. Malakas ang kutob ni Eileen na makakawala siya sa itinakdang kamatayan. Ang kalagayan ni Eileen ay lalong lumala nang ang duke, ang kanyang ama, ay nagdala ng masamang balita na sinamantala ni Cedric ang isang kapintasan sa kontrata ng kasal nila ni Eileen, upang simulan ang pag-iwas sa industriya ng pharmaceutical at civil construction ni Eileen. Kung hindi mabawi ni Eileen ang kanyang mga pagkalugi sa susunod na 2 buwan, malamang ay masisipa siya sa pamilya. Ngunit hindi sumuko si Eileen. Hinanap niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Jasper, na nagtatrabaho sa isang opisina ng pahayagan, na nagpaplano ng counterattack laban kay Cedric. Mapanlikha ang plano ni Eileen. Dahil itinaboy ni Cedric ang lahat ng kaibigan niya na tumulong sa pagtatrabaho doon pagkatapos niyang agawin ang ari-arian ni Eileen, hiniling ni Eileen sa hari ng demonyo na si Claude na ibigay sa kanya ang gawain ng pagsasaayos ng kastilyo, upang maisaayos ni Eileen na magtrabaho muli ang mga kaibigan niyang walang trabaho. Bukod dito, hiniram ni Eileen ang kagubatan malapit sa kastilyo, kung saan maaaring magpatuloy sa pagtatrabaho ang mga namamahala sa medisina. Pumayag si Claude sa hiling ni Eileen. Habang gumagawa siya ng spell para gawing portal ang anino ni Eileen para makapasok at makalabas ang mga halimaw, mas matatanggap ng mga halimaw ang babaeng tao. Pinangalanan din ni Eileen ang maliit na halimaw na naligtas niya noong huling pagkakataon na Ribbon, at ang relasyon niya sa mga halimaw ay lalong naging maayos. Pagdating ng mga kasama ni Eileen sa kastilyo, medyo nagseselos si Claude nang makitang nagkakasundo sila ni Eileen. Hanggang sa mabalitaan niyang magkaibigan lang sila ni Eileen ay gumanda ang kanyang kalooban. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang mga kasama ni Eileen sa kanilang mga trabaho. Ang ilan ay may pananagutan sa pag-renovate ng kastilyo habang si Eileen naman ang natitira upang simulan ang pagsasaliksik ng mga produktong pampaganda, na nagbabalak na kumita ng kayamanan sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pagkahumaling ng aristokrasya sa kagandahan. Hindi magtatagal ang pagsasaayos nila ng kastilyo para maging engrandi, at maayos din ang pagsasaliksik ng mga produktong pampaganda ni Eileen. Ang mga halimaw ay madalas na nagpapakita sa pamamagitan ng anino ni Eileen at hinihiling sa kanya na gumawa ng merienda para sa kanila. Nang napakasaya ng kapaligiran sa kastilyo, si Claude lang ang tahimik dahil ang hari ng demonyong ito ay natutulala lang habang nakatingin sa ngiti ni Eileen. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ng subordinate ni Claude na si Beelzebub si Eileen, sinabi sa kanya na si Claude ay tinanggihan ng mga tao, at umaasa siyang pumunta sa party kasama si Claude para protektahan siya, kaya nagpasya siyang pumunta kay Eileen para matuto ng etiquette dahil ayaw niyang mapahiya ang demonyong hari. Nais ding tulungan ni Eileen si Beelzebub, kaya pumayag siya sa kahilingan nito. Nang maayos na ang lahat, si Jasper ay nagdala ng masamang balita na ang nobya ni Cedric, si Lilia, ay nakakatanggap ng mga liham na nagbabanta sa kanya na putulin ang engagement nila ni Cedric. Dahil sa pirma ni Eileen sa kanila, iniisip ng lahat na si Eileen ang nagpadala ng mga sulat. Masyadong mali ang nararamdaman ni Eileen. Sa orihinal na laro, ang mga sulat ay talagang ipinadala ni Eileen. Ngunit hindi siya ang orihinal na Eileen at hindi nagpadala ng mga liham na pagbabanta. Upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, binigyan ni Eileen ang halimaw na uwak ng masarap na merienda kapalit ng paghingi nito ng tulong sa paghahanap ng mga liham na itinapon ni Lilia. Gusto rin ni Claude na tulungan si Eileen, dahil hindi siya papayag na ma-frame up ang babaeng gusto niya.
Nang mapansin ni Eileen ang pagmamahal ni Claude sa kanya, nakaramdam siya ng hiya. Sa panig naman ni Cedric, napagpasyahan niyang maghiganti kay Eileen para sa kapakanan ng kanyang pinakamamahal na si Lilia habang pinaninindigan niya na ang mga liham na pagbabanta ay ipinadala ni Eileen. Maya-maya, magsisimula na ang party. Binigyan ni Claude si Eileen ng napakagandang damit, kung saan mas lalo pang gumanda si Eileen. Ang lahat ng mga bisitang lalaki sa party ay nabigla sa kanyang kagandahan habang ang mga babae ay nag-uusap tungkol sa isang bagong brand ng mga produkto ng kagandahan, na hindi alam na ang nagtatag ng brand ay si Eileen. Bilang karagdagan, humiling si Eileen sa isang maharlika na kaibigan na tumulong sa pag-imbestiga sa mga nagbabantang sulat. Sa laro, umarkila si Eileen ng mga hulagan para kidnapin si Lilia, ngunit hindi ito ginawa ni Eileen ngayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pa rin nagpapakita si Lilia sa party. Ngunit si Eileen, sa tulong ng uwak at ng kanyang maharlika na kaibigan, ay natagpuan ang katotohanan. Umalis na pala si Lilia sa party para makipagkita kay Claude mag-isa. Akala niya ay may ipapadala si Eileen na mangkidnap sa kanya kaya naman sinadya niyang magtago. Gusto ni Lilia na kamuhian ni Claude si Eileen sa pamamagitan ng pang-iinsulto kay Eileen, at habang karelasyon niya si Cedric, sinusubukan din niyang mapaibig si Claude sa kanya. Gayunpaman, hindi kinasusuklaman ni Claude si Eileen, sa halip, kinasusuklaman niya ang mapagkunwari na babaeng si Lilia. Gusto ni Beelzebub na itaboy si Lilia, ngunit dahil si Lilia ay may sinaunang banal na bloodline na may banal na espada na nakatago sa loob niya, hindi makalapit si Beelzebub sa kanya. Magagamit lamang ni Claude ang mahika para itaboy si Lilia. Sa party, nahuli na ni Cedric si Eileen. Sinasabi niya na si Eileen ang kumidnap kay Lilia. Ngunit nang hilingin ni Eileen kay Cedric na magpakita ng ebidensya, hindi siya makabuo ng anumang mga patunay. Mapapaliwanag lang ni Cedric na kinamumuhian at kinidnap ni Eileen si Lilia dahil mahal niya ito. Matigas na tugon ni Eileen na wala na siyang pagmamahal kay Cedric mula pa noon, at dapat na itigil na ni Cedric ang paghanga sa sarili. Galit na galit agad si Cedric, pinilit na aminin ni Eileen na mahal pa rin siya nito. Maya-maya lang, dumating si Claude sa party at pinigilan si Cedric. Dahil takot si Cedric kay Claude, na marunong gumamit ng mahika, tumigil na siya sa panggigipit kay Eileen. Doon nagpresenta si Eileen ng ebidensya ng mga nagbabantang sulat. Ang bawat writing pad ay may kakaibang pattern, habang ang pattern ng pagbabanta ng mga titik ay napaka-espesyal na pareho ito sa pattern ng imbitasyon sa party na ipinadala ni Lilia. Ibig sabihin, lahat ng sulat ay ipinadala ni Lilia at ito ang kanyang balak. Si Cedric at Lilia ay agad na hinahamak ng lahat. Sinasamantala ni Eileen ang pagkakataong pumirma sa kasunduan na putulin ang engagement kay Cedric, at pagkatapos ay sumayaw kasama si Claude sa party. Lalong kinaiinisan ni Cedric si Eileen dahil sa selos at hiya, may naisip na namang masamang plano. Pagkatapos ng party, ipinagtapat ni Claude ang kanyang pagmamahal kay Eileen at hinalikan ito sa pisngi. Noon lang, naalala ni Eileen ang kalunos-lunos na pagtatapos ni Claude sa laro, at ang magiging dahilan nito ay ang kaibigan ni Claude, si Keith. Si Keith ang tanging tao na kaibigan ni Claude, ngunit ipagkakanulo niya si Claude. Sa sobrang pagkadismaya sa mga tao, si Claude ay magbabagong anyo bilang isang dragon at tuluyang mapatay nina Cedric at Lilia. Minsang nailigtas ni Claude ang buhay ni Keith bilang isang bata, kaya sinusundan ni Keith si Claude. Ang pagtataksil kay Claude ay hindi intensyon ni Keith. Sa pilitang binili ng isang profiteer ang lupain kung saan nakatira ang mga halimaw sa pamamagitan ng mga commercial loopholes. Kung ayaw ni Keith na mawala ng tirahan si Claude at ang mga halimaw, kailangan niyang regular na magbenta ng mga halimaw sa profiteer. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nakabatay kay Keith na walang ibang mga kasamang tao upang labanan ang masamang mga ngalakal. Ngayon sa tulong ni Eileen, maaari silang magtulungan upang baguhin ang malagim na pagtatapos ni Claude. Sa laro, natuklasan nina Cedric at Lilia na si Keith ay nagpupuslit ng mga halimaw, at sinabi nila kay Claude ang tungkol dito. Nang si Claude ay naging dragon, pinatay siya ni Lilia gamit ang banal na espada. Kaya kung gusto ni Eileen na baguhin ang ending, dapat niyang pigilan si Claude na maging dragon. Makalipas ang ilang araw, dumating sina Cedric at Lilia sa kastilyo ni Claude at inakusahan si Keith ng mga smuggling na halimaw. Ngunit sinabi ni Eileen na ang pagbibenta ng mga halimaw ay hindi labag sa batas, at wala silang karapatang maging amo dito. Matapos silang itaboy, inamin ni Keith ang kanyang pagkakamali kay Claude, at nag-isip ng paraan para ayusin ito kasama si Eileen. Ayon sa kasunduan ni Keith at ng profiteer, kapag natapos na ang halimaw na smuggling sa pagkakataong ito, babawiin ni Keith ang pagmamay-ari ng lupa. Ngunit ang profiteer ay bumalik sa kanyang mga salita at sinusubukang ipagpatuloy ang pagsakop sa lupain. Kaya't nagtutulungan sina Keith at Beelzebub upang alisin ang ledger ng profiteer, na siyang pinakamahalagang bagay para sa profiteer.
Kung ang ledger ay naipublish, ang profiteer ay matatapos. Ipinadala ng profiteer ang kanyang mga tauhan upang agawin ang ledger. Kahit na ang mga halimaw ay hindi maaaring umatake sa mga tao, maaari silang magtakda ng mga bitag. Kaya't ang mga tauhan ng profiteer ay nahulog lahat sa bitag at nakulong kasama ng profiteer. Ang issue ay dapat na malutas sa ngayon. Ngunit lumilitaw sa sandaling ito sina Cedric at Lilia, pinatumba ang iba at kinidnap si Eileen. Nang ipaalam ito kay Claude, agad siyang umalis sa kastilyo upang iligtas si Eileen. Para ma-provoke si Claude at gawing dragon, sinubukan ni Cedric na saktan si Eileen sa napakalaswang paraan. Nang makitang halos masaktan si Eileen, naging dragon si Claude dahil sa galit. Sa sandaling iyon, inilabas ni Lilia ang kanyang banal na espada upang patayin si Claude. Sa kritikal na sandaling ito, hinaranggan ni Eileen ang banal na espada gamit ang kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang banal na espada ay hindi maaaring makapinsala sa mga tao, at si Eileen ay mayroon ding isang sinaunang banal na linya ng dugo, kaya kinuha niya ang banal na espada at iniimbak ito sa kanyang katawan, na pinipigilan si Lilia na patayin si Claude magpakailanman. Salamat sa mga pagsisikap ni Eileen, si Claude ay muling nag-transform bilang isang tao. Napakaraming masamang nagawa sina Cedric at Lilia kaya nawala ng karapatan sa trono si Cedric. Si Claude, isa ring prinsipe, sa kalaunan ay naging bagong crown prince. Hinawakan ni Claude si Eileen at lumipad sa langit para ipakita ang kanilang pagmamahalan. Sa araw na ito, iniulat ni Keith na isang grupo ng mga halimaw ang umatake sa vassal state ng kaharian laban sa utos ni Claude. Naniniwala ang mga pinagtaksilan na halimaw na hindi karapat-dapat si Claude na maging Demon King dahil mahal niya si Eileen, ang may-ari ng Holy Sword. Alam din ni Eileen ang tungkol sa vassal state na ito, kung saan nagaganap ang ikalawang bahagi ng love game. Sa ikalawang laro, ang buong estado ng vassal ay nawasak dahil sa mga baliw na halimaw. Kapag nangyari ito, mapaparusahan si Claude. Kaya naman babalik sila ni Eileen sa masamang wakas, kaya dapat pigilan ito ni Eileen. May isang napakakilalang academy sa vassal state, at ang dahilan kung bakit nababaliw ang mga halimaw ay nakatago sa academy na ito. Ito ay isang uri ng demon incense na nakakabaliw sa mga halimaw. Nakakaapekto rin ito sa mga tao at maaaring mapahusay ang lakas ng tao. Unang lumabas ang demon incense sa academy, kaya nagpa siya si Eileen na palihim na mag-enroll sa academy para imbestigahan ang sikreto ng demon incense. Nagkataon namang nagkasakit ang headmaster ng academy, kaya pinamamahalaan na ito ngayon ng crown prince, ibig sabihin, si Claude pala ang acting headmaster. Upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, pinaikli ni Eileen ang kanyang buhok at naging isang estudyante sa academy sa anyo ng isang lalaki. Maraming maharlika na mag-aaral dito, at karamihan sa mga maharlika na pamilyang ito ay walang gaanong paggalang sa kababaihan. Pagdating pa lang ni Eileen sa academy, tinulungan niya ang isang babaeng ininsulto ng nobyo, tinuturuan niya ng leksyon ang nobyo. May malinaw na layunin si Eileen, gusto niyang sumali sa student council. Dahil ang mga miyembro ng student council ay kadalasang mahahalagang karakter sa laro, at ang pinakamahalaga ay ang student council president, si James, na siyang huling boss ng ikalawang laro. Si James ay isang kalahating demonyo, kaya siya ay pinuntirya ng simbahan, na naging dahilan upang pangunahan niya ang mga halimaw upang magsimula ng digmaan sa kaharian. Si James, tulad ni Claude, ay hindi masama sa kalikasan. Kaya nagpa siya si Eileen na tulungan si James na maiwasan ang isang trahedya na wakas. Tulad ng unang laro, ang pangalawa ay mayroon ding babaeng bida, si Selena, na naging admirer pala ni Lilia. Dahil si Eileen ang pumalit kay Lilia para maging Holy Sword Maiden, galit na galit si Selena kay Eileen kaya siya ang magiging bagong karibal ni Eileen. Noong mga araw na wala si Eileen, sobrang namimiss siya ni Claude anupat pinadalhan niya ito ng mga liham na nagpapahayag ng kanyang damdamin ng buong pagmamahal. Ngunit hindi tumugon si Eileen kay Claude, dahil mayroon siyang mahahalagang bagay na dapat gawin. Kung gustong sumali ni Eileen sa student council, kailangan niyang makapasa sa pagsusulit ni James. Hiniling ni James kay Eileen na imbestigahan ang kamakailang pag-atake sa isang mag-aaral na babae, na sinasabing ginawa ng mga halimaw. Iminungkahi ni Eileen na lumikha ng isang puwersang panseguridad upang protektahan ang campus. Ngunit nangangailangan ito ng pahintulot ng punong guro. Dahil ayaw ni Eileen na magambala sa pagmamahal ni Claude, nagsuot siya ng doc costume at pumunta kay Claude para pirmahan ang dokumento. Sa pahintulot ni Claude, matagumpay na naitatag ni Eileen ang puwersang panseguridad at naging miyembro ng guard. Habang nagpapatrol, may nakita siyang guro na may kaugnayan sa kamakailang pag-atake. Inaatake ng guro ang isang babaeng estudyante, si Rachel. Sinubukan ni Eileen na hulihin ang guro, ngunit sa daan, bigla siyang nakaamoy ng kakaibang amoy, na siyang demon incense.
Naging dahilan ito upang ibunyag ni James ang kanyang demonyong anyo at ibagsak ang guro. Kinahabol din ng senior ng student council ang guro. Ngunit pagdating niya, lumipad na si James. Hindi man kilala ng senior si James, natuklasan niya ang sikreto na babae si Eileen. Nalaman ni Eileen ang sikreto ng senior mula sa laro, na siya at ang isa pang miyembro ng student council ay mga espiya na ipinadala ng simbahan upang imbestigahan ang mga halimaw sa academy. Dahil may hawak silang sikreto sa isa't isa, pumayag silang tulungan ang isa't isa na panatilihin ang mga ito. Nang maglaon, natuklasan ng student council na ang guro ay nahuhumaling sa pagsusugal at maraming utang. Kamakailan lamang ay naging infatuated siya sa demon incense. Ngunit hindi alam ng guro ang pinagmulan ng insenso ng demonyo, at nagkataon na nakapulot siya ng kaunti nito. Matapos iligtas ni Eileen ang mag-aral na babae, nagpasya siyang sumali sa puwersang panseguridad upang tulungan si Eileen. Di nagtagal, isang liham ng pag-ibig ang naipost sa bulletin board ng academy, at maraming mga lalaki ang nagtitipon at nagtatawanan sa sulat. Sa totoo lang, ito ay isang kalokohan ni Selena, na halos kapareho ni Lilia, mapagkunwari at hamak. May mas masama pang nangyari. Ang halimaw ay nagpadala ng babala na nag-aanunsyo na ang isang pag-atake ay ilulunsad sa pagdiriwang ng paaralan. Ang pagdiriwang ay isang mahalagang kaganapan na ginaganap ng academy bawat taon. Sa laro, sa panahon ng paligsahan sa espada sa unang araw ng pagdiriwang, ang insenso ng demonyo ay gagawing i-transform si James, isang kalahating demonyo, mula sa isang tao patungo sa isang demonyo at magiging sanhi ng kalunos-lunos na pagtatapos. Sa ikalawang araw ng pagdiriwang, isang beauty pageant ang gaganapin. At ang mga mag-aaral ay kinakailangang pumili ng kapareha sa sayaw na lalahukan. Sa sandaling iyon, ang isang batang babae ay iniinsulto dahil sa pagtanggi na maging kapartner sa sayaw ng isang lalaki. Si Eileen ay nagsuot ng costume at binugbog ang lalaki. Sa oras na ito, inaakusahan ng mapagkunwari na si Selena si Eileen ng karahasan. Hindi pinansin ni Eileen si Selena at nagtago. Dahil dumating si Claude sa campus, ayaw niyang makilala siya. Lumapit si Selena kay Claude at sinubukan siyang akitin. Ngunit si Claude ay si Eileen lamang ang nasa puso niya, at hindi siya interesado kay Selena. Sa kasunod na pulong ng Student Council, binanggit ni James na nagpasya si Claude na ipadala ang Knights para protektahan ang Academy dahil sa banta ng mga halimaw, kaya kailangang pumili ang Student Council ng isang tao na magiging tagapamagitan. Napaka-motivated ni Selena na gawin ang gawain dahil gusto niyang iharap ang sarili kay Claude. Mukhang hindi niya iniisip na may fiancé na si Claude. Plano pa nga ni Selena na maging kampyon sa pageant para maging kapartner niya sa sayaw si Claude. Ang natitirang mga miyembro ay ayaw makipag-usap kay Selena at umalis, habang inaalala ni Eileen ang mga plot ng laro. Ang mga singers na ito ang makakatalo kay James, kaya hindi niya dapat hayaang malaman ng iba na kalahating demonyo si James. Ngunit sa sandaling ito, ang amoy ng demon incense ay nasa paligid. Mabilis na pinakiusapan ni Eileen si James na umalis muna habang siya at ang iba pang mga singers ay hahanapin ang pinagmulan ng amoy. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng pipe. Hinala ni Eileen na ang insenso ay inilagay ng simbahan, ngunit ang mga singers ay mga espiya ng simbahan, kaya hindi sila naniniwala na ang salarin ay ang simbahan. Hindi agad umalis si James. Kanina pa siya nakatayo sa likod ni Eileen at narinig ang buong usapan, pati na ang demon incense. Nakita ni James si Eileen mag-isa. Kinala niya na natuklasan ni Eileen na isa siyang kalahating demonyo. Hinayaan lang ni Eileen na tumalon ang cute na halimaw mula sa kanyang anino. Sa ganitong paraan, napatunayan ni Eileen kay James na napakalapit niya sa mga halimaw at tiyak na hindi siya kaaway. Pinili ni James na paniwalaan si Eileen at sinabi kay Eileen ang isang lihim na may nagpasimula ng paghihimagsik sa kanyang pangalan. Napaka-impluwensya ng pagkakakilanlan ni James matapos mag-transform sa isang demonyo, ngunit hindi niya inaasahan na may gagamit ng pagkakakilanlang ito para maglunsad ng rebelyon. Ngunit ang impormasyong ito ay hindi ipinahayag sa laro, kaya kailangan ni Eileen ang tulong ni James, na sinisigurong tutulungan niya si Eileen. Handa na si Eileen sa pagdating ng festival ngayon. Sa unang araw ng pagdiriwang, si Eileen at iba pang miyembro ng Student Council ay nagsuot ng costume para pagsilbihan ang mga estudyante. Dumating din si Claude at nagnanais na mag-sign up para sa kompetisyon ng swordplay. Nakilala rin ni Claude ang costume ni Eileen mula nang suotin ito ni Eileen nang humihingi ng pirma. Muntik nang mabunyag ang pagkakakilanlan ni Eileen. Sa kabutihang palad, si Claude ay abala sa pag-sign up para sa kompetisyon, kaya hindi niya tinanggal ang kanyang costume. Nang maglaon, sinabi ng mga singers kay Eileen na ang simbahan ay maglalagay ng demon incense sa paligsahan sa paglalaro ng espada upang mahanap ang mga nakatagong halimaw sa paaralan.
Natatakot si Eileen na ang mahiwagang insenso ay mag-trigger kay Claude na maging dragon at magdulot ng pinsala, kaya sinubukan niyang ihinto si Claude sa laro. Binigyan siya ng maharlika na kaibigan ni Eileen ng isang bote ng potion na nakakapagpatulog ng mga tao, ngunit wala itong epekto kay Claude. Dahil malapit nang magsimula ang paligsahan sa swordplay, si Eileen ay nakaisip ng bagong ideya para pigilan si Claude na maging dragon. Nagsuot siya ng costume para itago ang kanyang pagkakakilanlan at sumulat ng maraming mapang-abusong salita sa kanyang sarili na matagumpay na ikinagalit ni Claude. Nang maglaon, sumasali rin si Eileen sa kompetisyon ng swordplay, at si Claude ay sabik na turuan ng leksyon si Eileen, na nagtatago sa ilalim ng costume. Sa tulong ng mga singers ng Student Council, sinamantala ni Eileen ang galit ni Claude para salakayin niya ang demon incense na nakatago sa lugar ng laban at tuluyang sirain ito. Bagamat madaling sirain ni Claude ang demon incense, galit pa rin siya kay Eileen na naka-costume. Nang malapit na niyang matuklasan ang pagkakakilanlan ni Eileen, dumating sina Keith at Belzebuth upang pigilan si Claude. Matapos kumalma si Claude, wala siyang balak na panagutin si Eileen. Dahil natuklasan ni Claude ang dahilan kung bakit siya ginalit ni Eileen ay upang sirain ang demon incense. Pagkatapos ay inutusan ni Claude na imbestigahan ang insidente at umalis, na nagsasabing sa susunod ay dapat niyang tanggalin ang costume at alamin kung sino ang nagtatago dito. Ang krisis sa unang araw ng pagdiriwang ay nalutas. Ngunit hindi natagpuan ang pinuno ng paghihimagsik o ang pinagmulan ng insenso ng demonyo. Kinabukasan, nabalitaan ni Eileen na ang papremyo pala ng beauty pageant ay ang demon incense. Dahil si Eileen ay nakabalat kayo bilang isang lalaki, hindi siya makakasali sa pageant. Ang magandang dalaga na si Rachel ay balak na magpalista para tulungan si Eileen. Ngunit nang nakapagpalit na si Rachel ng kanyang damit, itinulak siya pababa ng hagdan ng masamang babae na si Selena. Ginagawa ni Selena ang lahat para maalis ang mga kandidatong makakahadlang sa kanya. Nasugatan si Rachel kaya hindi siya makakasali sa pageant. Kaya nagpasya si Eileen na sumali dito sa kanyang sarili. Iniisip ng mga miyembro ng Student Council na ang batang si Eileen ay disguised bilang isang babae, ngunit nabigla sa kanyang kagandahan. Si Eileen, bilang isang aristokratikong babae, ay higit na may advantage kaysa sa mga mag-aaral ng paaralan, kapwa sa hitsura at kagandahang asal sa lipunan. Pag-akyat niya sa entablado, nanalo siya sa beauty pageant ng walang duda. Laking gulat ng mga miyembro ng Student Council nang makita si Eileen na nakadress. Diretsyong niyaya ni James si Eileen na makipagsayaw sa kanya. Masaya rin si Rachel na makitang nanalo si Eileen sa championship, at aminin ni Selena na mas maganda nga si Eileen kaysa sa kanya. Sa seremonya ng paggawad, nakatanggap si Eileen ng isang premyo na maaaring naglalaman ng insenso ng demonyo. Kaya tumakbo siya palabas dala ang premyo ngunit wala siyang nakitang demon incense sa loob. Tinakaw pala ni Selena ang demon incense dahil gusto niyang gamitin ito para malaman ang mga demonyong nakatago sa paaralan. Habang nilalanghap ni James ang demon incense, siya ay agad na nag-transform sa isang demonyo. Kailangang ilabas ng mga miyembro ng Student Council ang kanilang mga armas para labanan si James. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Eileen si James at pinigilan ang kanyang dugong demonyo gamit ang kapangyarihan ng banal na espada. Sa tulong ni Eileen, bumalik si James sa kanyang anyong tao. Nang makita ito, lahat ng miyembro ay inakusahan si Selena ng paggamit ng demon incense upang maging sanhi ng pagbabago ni James. Sa oras na ito, mas maraming halimaw na naaakit ng demon incense ang lumilitaw sa kalangitan. Pagkatapos ay inilabas ni Eileen ang banal na espada para sa pakikipaglaban. Dumating din si Claude sa eksena. Dahil kaya niyang kontrolin ang mga halimaw na huwag saktan ang mga tao, mabilis na neresolba ang krisis. Gayunpaman, masama ang loob ni Claude. Dahil hindi siya pinaalaman ni Eileen ng maaga ngunit pinili niyang harapin ang gayong mapanganib na sitwasyon ng mag-isa. Galit na galit, pinagyelo ni Claude ang kanyang kastilyo sa yelo at lumikha ng isang kulungan ng yelo na gusto niyang gamitin para sa pagkulong kay Eileen bilang parusa. Ngunit sinabi ni Eileen kay Claude na itinatago niya ang mga bagay na ito para sa kanyang kaligtasan. Kung maamoy ni Claude ang demon incense, malamang, mababaliw din siya, na mauuwi sa mga bagong panganib. Kinumpirma rin ng uwak na sumusunod kay Eileen na ang ginawa ni Eileen ay protektahan si Claude. Na-touch si Claude kaya inalis niya ang ice cage at niyakap si Eileen para humingi ng tawad. Inirerekomenda ni Eileen kay Claude ang mga miyembro ng Student Council. Ang kanilang karunungan at tapang ay pinatunayan ni Eileen, lalo na si James, na tiyak na magiging pinakamalakas na subordinate ni Claude sa hinaharap. Kaya lang, biglang nagtaka si Eileen kung paano nalaman ni Selena ang tungkol sa demon incense. Siguradong may nagturo sa kanya. Naalala tuloy ni Eileen na noon pa man ay hinahangaan ni Selena si Lilia,
kaya siguradong si Lilia ang nagbibigay ng tagubilin kay Selena. Kaya pinuntahan ni Aileen si Lilia. Hindi niya inaasahan na nagising si Lilia sa kanyang alaala sa laro matapos kunin ni Aileen ang banal na espada. Ngayon alam na ni Lilia na siya ay nasa mundo ng laro at siya pa rin ang pangunahing tauhang babae, sa tingin niya lahat ng iba ay isang karakter sa laro, at hindi mahalaga kung sila ay mamatay. Ngunit si Aileen ay isang natatanging kontrabida na hindi niya hahayaan sa anumang paraan upang manalo. Pagkatapos, pinuri ng hari sina Claude at Aileen para sa matagumpay na paglutas ng Demon Incense Incident. Ngunit pagkatapos ay haharapin nila ang mas mahihirap na hamon. Makalipas ang ilang araw, biglang binalaan ni Cedric si Claude na kamakailan lang ay pinaghahandaan siya ni Lilia. Pero walang pakialam si Claude. Kasabay nito, iniimbestigahan pa rin ni Aileen ang mga pahiwatig ng Demon Incense. Bagamat nalutas na ang krisis, ang nagpakalat ng insenso sa lahat ng dako ay hindi pa nakikita. Dinala ni Aileen ang kanyang mga kasama sa isang iligal na auction house kung saan nabalitang nagsusubaste ng mga halimaw at insenso. Ngunit si Aileen ay nagsimula pa lamang sa kanyang pagsisiyasat nang mahuli siya ng isang misteryosong lalaki, na nagsasabing hindi siya kalaban ni Aileen at marunong gumamit ng mahika. Mga sorcerer at demonyo lang sa mundong ito ang maaaring gumamit ng mahika, kaya halatang sorcerer ang lalaking ito. Sinabi ng sorcerer kay Aileen na inimbestigahan na niya ang mga tauhan ng auction house, at malapit nang dumating ang tunay na kalaban, kaya mas mabuting tumakas na sila ngayon. Hiniling ng sorcerer si Aileen na umalis mula sa bintana, habang gagamit siya ng mahika ng hangin upang protektahan siya. Tinutulungan niya si Aileen sa kondisyon na makipagkita kay Claude mamaya. Hindi madaling pagkatiwalaan ni Aileen ang salamangkero, ngunit pagkatapos makita ang mukha nito, naalala niyang siya ang huling boss mula sa fandisk ng unang laro, si Eliphas. Hindi nilalaro ni Aileen ang fandisk version, kaya hindi siya sigurado kung anong klaseng tao si Eliphas. Pagkatapos, biglang sumulpot si Claude at iniligtas si Aileen. Bagamat hindi tinulungan ni Eliphas si Aileen na makatakas, ipinakilala pa rin siya ni Aileen kay Claude. Ang mga miyembro ng pamilya Eliphas, lahat ay nagtataglay ng mga magic power at ikinulong ng kaharian bilang itinuturing na may kaugnayan sa mga demonyo. Ang mahihina sa kanyang pamilya ay ginawang hostage, habang ang malalakas ay napilitang maging bodyguard ng royal family. Nang makita ni Claude si Eliphas, hiniling niya kay Aileen na bumalik muna sa kanyang silid. Bagamat hindi pa naglaro si Aileen ng fans disc, malabo niyang naaalala ang ilan sa mga setting ng karakter. Halimbawa, si Claude ay magiging isang ordinaryong karakter na maaaring umibig sa pangunahing tauhang babae. Ibig sabihin, magbabago na siya. At nasigurado, biglang natanggap ni Aileen ang balita na si Claude ay inatake, at bagaman hindi ito nagbabanta sa buhay, nawalan siya ng alaala. Nang mabalitaan ng Emperor na nawalan na ng alaala si Claude, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makalimutan ni Claude ang lahat ng may kinalaman sa mga halimaw at mamana ang bansa bilang isang ordinaryong prinsipe ng tao. Kaya naman na-annulled ang engagement nina Aileen at Claude. Ang masama pa, ang Dowager Empress ay magdadaos ng party para muling piliin ang prinsesa para kay Claude, habang hindi niya iniimbitahan si Aileen. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinikayat nina Cedric at Lilia ang Dowager Empress na bigyan ng pagkakataon si Aileen na dumalo sa party. Alam ni Aileen na ito ay isa pa sa sabwatan ni Lilia. Pagkalabas ng palasyo, si Aileen, sa tulong ni Eliphas, ay pumasok kung saan nakatira si Claude. Sa oras na ito, si Claude ay nagpapahinga sa kama dahil sa mga pinsala, ngunit nang makita niya si Aileen, hindi niya maalala kung sino ito. Hindi naman nadismaya o nalungkot si Aileen, dahil naniniwala siyang magagawa niyang muling mapaibig si Claude sa kanya. Matapos mawala ang alaala ni Claude, sinunod niya ang payo ng Dowager Empress na hindi na siya muling magiging hari ng demonyo, kundi isang ordinaryong prinsipe. Nang makita ang dating ipinagmamalaki na si Claude ay naging isang purong lalaki, biglang naramdaman ni Aileen na ito ay kawili-wili, at hindi maiwasang halikan siya, at gupitan ang ilan sa kanyang buhok bilang isang souvenir. Bago siya umalis, ipinangako ni Aileen na kahit ilang beses niyang subukan, muli niyang mapaiibig si Claude sa kanya. Pagkaalis ni Claude, lahat ng halimaw ay namimiss siya. Upang gawing muli si Claude ang Demon King, kailangang humanap ng paraan si Aileen para maibalik ang kanyang memorya. Kaya gumawa ng ilang arrangement si Aileen base sa itinerary ni Claude. Makalipas ang ilang araw, binisita niya si Claude dala ang kanyang handmade apple pie, ngunit pinuntahan din ni Lilia at Cedric si Claude. Kinailangang itago lang ni Claude si Aileen sa isang aparador para hindi siya matuklasan. Nandito sila para ipaalam kay Claude na malapit na siyang bumisita sa lungsod para obserbahan ang buhay ng mga sibilyan. Matapos malaman ni Aileen ang paglalakbay, umalis siya sa tirahan ni Claude.
Hindi man nagpapakita ng kalungkutan si Eileen sa harap ni Claude, nalulungkot pa rin siya sa biglaang paglimot sa kanya ng kanyang kasintahan. Sa kanyang pagbabalik, hindi inaasahang nakita ni Eileen si Selena. Dumating pala si Selena sa Kapitolyo para sumama kay Lilia, ngunit ang mga kasama ni Eileen, na nag-aalala na siya ay muling nagbabalak, ay dinala siya pabalik. Alam ni Eileen na pumunta si Selena kay Lilia para sa pang-aakit kay Cedric para humanap siya ng pagkakataong maging prinsesa. Kaya naman pinalaya ni Eileen si Selena dahil maaaring maging kalaban ni Selena si Lilia. Noong araw na bumisita si Claude sa mga sibilyan, nagbalat kayo si Eileen bilang isang kabalyero. Bagamat kinikilala ni Claude si Eileen, hindi niya ibinunyag ang totoong pagkatao nito. Gayon din, ipinaalam ni Eliphas kay Eileen na ang taong gumawa ng ruta ni Claude ay isang mataas na opisyal. Naalala ni Eileen na ang opisyal ay isang karakter ng laro, at malamang na kontrolado na siya ni Lilia, na alam na niya na siya ang bida sa laro. Nang maglaon, sa panahon ng inspeksyon ni Claude, biglang itinaas ng halimaw ang kanyang karwahe. Akala ng halimaw ay pinuprotektahan nito si Claude, ngunit talagang tinakot siya. Ang mga opisyal ay nagpadala na ng mga kabalyero sa malapit upang protektahan si Claude, at agad nilang binaril ang halimaw. Pagkatapos, inihayag ng halimaw ang layunin nito. Pagkatapos pala ng amnesia ni Claude, minsan ay gusto niyang layuan si Eileen. Dahil nararamdaman ng halimaw ang ideya ng hari ng demonyo, pumunta ito dito, sinusubukang ilayo ang hari ng demonyo kay Eileen. Nalungkot at nadismaya nang marinig ito, sinampal ni Eileen si Claude at ibinalita na mula ngayon ay iiwan niya si Claude at hindi na siya makikitang muli. Ang pag-alis ni Eileen ay bahagyang nagpanumbalak sa alaala ni Claude, pati na rin ang kanyang pagmamahal kay Eileen. Nalungkot si Claude kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tiyaking si Eileen ay makapupunta sa party. Maya-maya, nakatanggap si Eileen ng damit mula kay Claude. Bagamat sinabi ni Eileen na aalis na siya kay Claude, mapapatawad niya si Claude kung bumalik ang alaala nito. Maraming halimaw ang nagsimulang sumayaw at kumanta upang ipagdiwang ang napipintong pagpapanumbalak ng relasyon ni Claude at Eileen. Matapos maingat na magbihis, pumunta si Eileen sa party. Pero gusto pa rin niyang makaganti kay Claude. Kaya't inilagay niya ang ulo ng pato upang salubungin si Claude. Ngunit dinala na lang ni Claude si Eileen sa isang tahimik na lugar, kung saan muli niyang ipinagtapat ang kanyang pagmamahal kay Eileen. Nawala man ang alaala niya, hindi pa rin nagbabago ang malalim niyang pagmamahal kay Eileen. Nang marinig ang mga salita ni Claude, nagpasya si Eileen na patawarin siya. Inanyayahan ni Claude si Eileen sa isang sayaw sa party, at masayang sinabi ni Eileen na oo. Ngunit bago iyon, kailangan niyang i-touch up ang kanyang makeup. Gayunpaman, habang nire-retouch ni Eileen ang kanyang makeup, ipinagkanulo siya ni Eliphas. Si Eliphas pala ay isang espiya na ipinadala ng iba kay Eileen. Kasabay nito, kinidnap ni Eliphas ang uwak, na binyantaan si Eileen na huwag gumawa ng anumang pagtatanggol. Ibinuhos niya ang demon incense kay Eileen at tumawag ng grupo ng mga gwardya. Ang security officer ay nagulat sa Emperor at sa Dowager Empress na si Eileen ay may dalang demon incense, na nagbabalak na gawing muli si Claude ang Demon King. Sa sandaling ito, ang uwak ay tumakas mula kay Eliphas upang protektahan si Eileen. Nagmamadaling talunin ni Eliphas ang uwak para pigilan itong magsabi ng totoo. Nang makita ni Claude na nasugatan ang uwak, agad niyang nabawi ang kanyang memorya at mahika dahil sa galit. Naniniwala ang Emperor na kasalanan ni Eileen at nang halimaw na gawing muli si Claude ang Demon King. Inutusan niya agad na patayin si Eileen at lahat ng halimaw. Agad na humakbang ang mga student council mate para protektahan si Eileen, habang gumagamit din si Claude ng magic para i-teleport si Eileen sa teritoryo ng halimaw. Noong unang panahon, hinulaan ni Claude na maaaring magpadala ang kaharian ng mga tropa para salakayin ng mga halimaw, kaya nagtayo siya ng isang lihim na daanan sa loob ng teritoryo upang ang lahat ng mga halimaw ay ligtas na makatakas kung may emergency. Naililigtas ni Claude si Eileen at ang iba pa, ngunit hindi ang kanyang sarili. Nakuha na pala talaga ni Lilia ang isa pang banal na espada, at si Lilia ang umatake kay Claude noong nakaraan, dahilan para mawalan siya ng memorya. Sa pagkakataong ito, kung muling atakihin ni Lilia si Claude, baka mawalan na naman siya ng alaala. Sa ibang lugar, nang pinangunahan ni Eileen ang mga halimaw upang makatakas, na nakasakay sa likod ng isang lumilipad na halimaw, nahanap ni Eliphas si Eileen at gusto siyang hulihin. Ginamit ni Eileen ang kapangyarihan ng banal na espada upang talunin si Eliphas, na naging sanhi ng pagbagsak ng dalawa mula sa himpapawid. Nahulog sila sa teritoryo ng pamilya Eliphas. Dahil si Eliphas ay nagtatrabaho para sa maharlikang pamilya, siya ay itinuturing na isang taksil ng ilang miyembro ng kanyang pamilya, kung saan siya ay inilagay sa bilangguan kasama si Eileen.
Ngayon lang, ang mana ni Eliphaz ay nawasak ng banal na espada sa katawan ni Eileen, kaya ngayon, hindi niya kayang sirain ang kulungan gamit ang mahika. Inilabas ni Eileen ang banal na espada at winasak ang bilangguan. Pagkatapos ay inilabas ni Eliphaz ang kanyang mga mata. Ang mga mata ng magician ay makapangyarihang magic props na nagpapahintulot kay Claude na mabawi ang kanyang memorya. Pagkatapos noon, nakatakas sa kulungan sina Eliphaz at Eileen. Sa daan, sinabi ni Eliphaz kay Eileen na napilitan siyang magtrabaho para sa Dowager Empress, dahil ikinulong niya ang mga babae at bata ng kanyang pamilya bilang mga hostage. Ngunit nililiwanagan ni Eliphaz ang kanyang sarili. Alam niyang kung itutuloy niya ang paglilingkod sa Dowager Empress, lalala lang ang lahat, kaya ngayon ay balak niyang tulungan si Eileen. Dumating sila sa lugar kung saan naroon si Claude, kung saan nakakulong din ang mga tao mula sa angkan ni Eliphaz. Dito, nakita ni Eileen si Lilia, na siyang utak ng lahat ng sabuatan. Si Lilia ang nagsabi sa Dowager Empress na gamitin ang mahika ng mga tao mula sa angkan ni Eliphaz para manatiling bata. Gumawa rin siya ng bagong banal na espada gamit ang mga magic power na ito. Kaya nagsimulang lumaban si Eileen kay Lilia. Habang sila ay naglalaban, sinubukan ni Eliphaz na palayain si Claude, ngunit ang silid ni Claude ay naharang ng isang mahiwagang barrier, na pumipigil sa kanya na makapasok. Samantala, tinalo ni Lilia si Eileen gamit ang mahika ng mga tao mula sa angkan ni Eliphaz. Balak ni Lilia na patayin si Eliphaz sa harap ni Eileen. Nang makita ito, nawalan ng pag-asa si Eileen. Sa oras na ito, ang uwak, na kagagaling lang sa mga sugat nito, ay nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan. Ginagamit nito ang kapangyarihan ng halimaw para sirain ang pinto ng kwarto ni Claude. Matapos makapasok dito, itinaas ni Eliphaz ang mahika dito gamit ang sarili niyang mga mata. Ang mga tao mula sa angkan ni Eliphaz ay agad na napalaya, habang ang Dowager Empress ay tumatanda na. Samantala, dumating ang mga tauhan ni Lilia. Nang nilayo nilang salakayin si Eileen, nawasak ang kanilang mga sandata. Nabawi na pala ni Claude ang kanyang alaala at pinoprotektahan si Eileen. Pagkatapos nito, dumating si Cedric, sinabi na si Lilia ang nagplano ng lahat ng mga balak, kabilang ang pagkalat ng magic incense, at pagkatapos ay humingi ng tawad kay Claude para dito. Hindi agad nagagalit si Claude, sa halip, kino-comfort niya ngayon si Eileen. Habang mahigpit silang magkayakap, nagtatapos din ang kwento. Di nagtagal, nagtagumpay si Claude sa trono, at nagutos siya na palayain ang mga tao mula sa angkan ni Eliphaz at palayain si Eliphaz sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Nakakulong si Lilia kasama si Cedric, at ngayon ay maaari na lamang nilang hintayin ang pinakamabigat na parusa. Sa huli, kinumpleto ni Claude at Eileen ang kasal at opisyal na naging mag-asawa. Sila ay mabubuhay ng maligaya magpakailanman. Ito ay nagdudulot ng pagtatapos ng anime na ito. Sa kakaibang anime na ito, ang kontrabida ng laro ay mas tuwid at kaibig-ibig kaysa sa orihinal na bida ng laro. Marahil sa laro, ang mga kontrabida na nakikita natin ay hindi katulad ng sila talaga. Maraming mga kontrabida marahil ang nararapat sa isang mas mahusay na pagtatapos. Kaya sinong mga kontrabida sa laro ang sa tingin mo ang angkop na maging bida at karapat-dapat sa isang buong bagong kwento? Magkomento sa ibaba para sabihin sa akin ang iyong mga sagot. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito tulad ko, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Kung gusto mong makakita ng higit pang recaps ng anime na ito, magkomento sa ibaba para sabihin sa akin. See you sa susunod kong video.